Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Exodo, Kabanata 20, talatang 5 hanggang 7. Ito ang sinasabi, "Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na sanlinlahi." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama at mapagpala naming Diyos, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay papurihan sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa buhay at lakas, pag-iingat sa aming mga buhay. Ikaw, Diyos, ang siyang nangunguna sa amin upang kami ligtas sa lahat ng panganib, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, aming inilalapit sa inyo ang iyong mga anak na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, O Diyos. Pagalingin. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, Panginoon. Particular na po si Jacob, Panginoon, na ngayon ay nakaratay sa karamdaman dahil sa stroke. Panginoong Diyos, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakapagpagaling kahit anong uring karamdaman. Ito man ay diabetes, cancer, high blood, stroke at iba pa, Panginoon. Lord, hawakan mo ang kamay ni Jacob pinatakan upang siya, O Diyos, ay makabalik sa kanyang mga anak. Tulungan mo po siya, Panginoon. Huwag mo siya pagbayaan. Bagamat ang buhay namin, Panginoon, ay hiram lamang. Hiram lamang sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala po kaming magagawa kung ito man ay uuwi na. Panginoong Diyos, aming ipinagkatiwala sa inyo kung ano po ang kalooban mo sa bawat isa sa amin, O Lord. Kaya, Lord, salamat. Salamat dahil kami ay merong Panginoon na siyang humahawak sa amin. Nagbibigay sa amin ng lakas, nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan ngayon, Diyos, na magsisipasok patungo sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, Panginoon, sa daan. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Kung sila man ay nagmamaniho ng kanilang mga sasakyan, ingatan mo sila, O Diyos, na makarating sila sa kanilang mga pinapasukan, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, patuloy kong tinataas sa inyo ang mga kaibigan naming mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan sa ibang bansa. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Tulungan mo sila sa araw-araw ng kanilang mga buhay.
Panginoong Hesus, nalalapit na po ang aming eleksyon. Sa Monday, Panginoon, ay magkakaroon kami ng mga pagpili ng aming mga leaders. Bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, upang maihalal namin ang nararapat naming mga leader, Panginoon. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng karunungan, O Diyos, na aming mabigyan o mailagay ang leader na nararapat, Panginoon, sa aming bansa. Tulungan mo po ang bansang Pilipinas na makaahon. Dahil ngayon, O Diyos, ay nagkawatak-watak ang mga Pilipino. Nagkaroon ng hindi magandang ugnayan dahil sa politika, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Gayanin po, O Diyos, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigang mangingista. Patuloy mong ingatan sila sa laot ng karagatan, O Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila, O Diyos, na hindi mainitan, hindi maulanhan, bagkus bandungan mo sila, O Diyos. Gayon din po ang mga magsasaka na nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa upang kami, O Diyos, ay may makain sa aming mga hapat. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo ng aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay mapanibuhuing Diyos. Mapanibuhuing Diyos. Mahalagang maunawaan kung paano ang salitang mapanibuhuin o siloso ay ginamit sa mga talata ng Biblia. Ginamit ang salitang ito sa Exodus, Kabanata 20, talatang 5, upang ilarawan kung paanong ang Diyos ay naninibugho. Ayon sa Galatia, talatang Kabanata 20, talatang 5. Kung ginagamit natin ang salitang paninibugho, mga kaibigan, ginagamit natin ito upang ilarawan ang ating pagkainggit sa nagtataglay ng isang bagay na wala tayo. Ang isang tao ay maaaring mainggit sa kanyang kapwa dahil ito ay may magandang kotse o bahay, o maaaring ari-arian, no? O kaya naman ang isang tao ay maaaring magsilos sa isang tao dahil sa kakayahan o abilidad gaya ng pagiging isang manlalaro at pagiging isang mahusay na musikero. Isa pang halimbawa ay ang pagkainggit ng isang tao sa kanyang kapwa dahil sa kagwapuhan o kagandahan nito. Sa Exodus 20, talatang 5, ang Diyos ay hindi nagsisilos, mga kaibigan. Dahil may isang persona o bagay na nagtataglay ng wala sa kanya o kinakailangan niya. Sinasabi sa Exodus 20, 4-5, huwag kang gagawa para sa iyong nang larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyo nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyurakan o yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Yun. So na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin.
Pansinin natin mga kaibigan, na ang Diyos ay naninibugo kung ang isang tao ay ibinibigay sa iba ang nararapat para lamang sa Diyos. O di ba? Kung tayo ay merong ibang Diyos-Diyusan sa ating buhay, mga kaibigan, naninibugo ang Panginoon. Ayon sa Exodus 25, hindi naninibugo ang Diyos dahil may isang nagtataglay ng wala sa Kanya. Sa mga talatang ito, ipinapakita ng Diyos na ayaw niya ang paggawa ng mga Diyos-Diyusan at ang pagyukod at pagsamba sa mga ito. Dahil ang pagsamba ang tanging sa Kanya lamang dapat iukol. Ipinagdadamot ng Diyos ang pagsamba at paglilingkod na tanging sa Kanya lamang nararapat ibigay. Ang pag-uukol ng pagsamba at paglilingkod sa iba sa halip na sa Diyos ay isang kasalanan, gaya ng sinasabi ng Diyos sa kautosang ito. Isang kasalanan kung tayo ay mainggit o magsilos dahil may isang tao na nagtataglay ng isang bagay o katangian na wala tayo. Ngunit iba ang pagkagamit ng salitang selos o panibugho kung ginagamit ito para sa Diyos. Ang bagay na kanyang ipinagsisilos ay nararapat lamang para sa Kanya. Ang pagsamba at paglilingkod ay sa Kanya lamang dapat na ipagkaloob at hindi sa mga Diyos-Diyusan. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa atin. Ang isang praktikal na halimbawa upang maunawaan natin ang pagkakaiba ng paninibugho ng tao at ng Diyos ay ito. Kung makita ng isang lalaki ang isang lalaki na nanliligaw o nagpapakita ng pagkagusto sa kanyang asawa, may karapatan siyang magselos o manibugho dahil siya lamang ang may karapatan sa kanyang asawa. So ang uri na ito ng paninibugho ay hindi kasalanan. Sa halip ito ay nararapat. Ang pagkainggit, mga kaibigan, o paninibugho ay isang kasalanan kung naghahangad tayo ng isang bagay na hindi sa atin. Ang pagsamba, karangalan at paghanga ay sa Diyos lamang dapat iukol, sapagkat siya lamang ang karapat-dapat tumanggap ng mga ito. Kaya nga may karapatan ang Diyos na manibugho kung ang pagsamba, papuri, paggalang at paghanga ay ibinibigay sa mga Diyos-Diyusan. Ito ang uri ng paninibugho na ginamit ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto, Kabanata 11, talatang 2. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng manibughong ukol sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kami upang humingi ng kapatawaran. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanang nagawa, sa pamagitan ng aming isip, salita at gawa, sadya man o hindi sadya. Lord, narito kami, nagpapakumbaba sa iyong harapan sa magandang umagang ito upang humingi ng kapatawaran. Panginoong Diyos, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbunga nawa
ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po kayo ng mapagmahal na Diyos at makapangyarihan ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus, aming ipinapanalangin ang aming mga kaibigan na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin nila ang inaalok mong pagbabagong buhay para sa kanila. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.